Nandito na naman ako sa loob ng aming silid-aralan. Naghihintay ng sandamakmak na gawain mula sa aming mga guro. Magtitiis sa ingay ng aking mga kamag-aral, lalo na ang mga tao sa ikahuling linya. Nandun kasi ang grupo nila Vendebel, Amaranto, Tornea at Ate. Liwang banda naman, makikita ang power couple ng aming batch na sila Alvarado at Rosero. Sa kanang banda naman ay ang mga kamag-aral kong laging in-game sa gandang-gandahan na sila Mondragon at Domingo. Sa pinakagilid, makikita mo ang isa naming kamag-aral na may sariling mundo na si Laksamana at ang pinakahuli, ang laging galit na presidente ng aming klase na si Evangelista. O sandali, muntikan kong makalimutan ang laging late sa klase na si Nepomuceno. Sa totoo lang, pagod na pagod ako sa dami ng dapat ipasa. Pero kung pagod ako, paano pa siya? Paano pa ang aming maestra na maagang gumigising para maghanda sa kanyang klase? Paano pa ang aming maestra na ilang oras nang nakatayo sa harapan upang magturo ng kanyang mga leksyon? Paano pa ang aming maestra na hindi lang kumakausap ng isang mag-aaral, kundi 30 o higit pang estudyante? Paano na ang aking paboritong maestra? Malapit nang matapos ang huling baitang namin sa high school pero hindi pa rin ako makapagdesisyon sa kurso at propesyon na nais kong tahakin sa kolehiyo. Ngunit may isang tao akong hinahangaan at yun ang aking maestra Bebal. Isang kahanga-hangang guro at tumatayong pangalawang naming magulang sa paaralan. Alam ko na maaga pa lang naghahanda na siya harapin kami sa klase. Hang-hanga ang pasensya niya sa pagtuturo sa amin. Labis na nakakabilib ang determinasyon niya upang magabayan kami sa leksyon na tinatalakay. Napakahaba ng kanyang pasensya sa pagtanggap ng galit ng mga magulang. Laging bukas ang kanyang tenga para makinig sa aming hinaing. Parang sundalo na handang pumagitna sa aming kaguluhan. Ngayon, sigurado na ako sa kurso na nais kong kunin sa kolehiyo. Susundan ko ang yapak ng aking paboritong maestra.
Walang magaling na guro kung walang gabay ng isang mahusay na maestra. Walang tagumpay na businesswoman kung walang gabay ng isang mahusay na maestra. Walang mahusay na chef kung walang gabay ng isang mahusay na maestra. Walang pulis at accountant kung walang gabay ng isang mahusay na maestra. Walang talentadong fashion designer kung walang gabay ng isang mahusay na maestra. Walang mahusay na doktor kung walang gabay ng isang maestra. Walang magaling na Chinese instructor kung walang gabay ng isang maestra. Walang mahusay na flight attendant kung walang gabay ng isang maestra. Walang magaling na architect kung walang gabay ng isang maestra. Walang mahusay na engineer kung walang gabay ng isang maestra. Walang talentadong photographer kung walang gabay ng isang maestra. Walang magaling na politiko kung walang gabay ng isang mahusay na maestra. Walang magaling na abogado kung walang gabay ng isang mahusay na maestra.